sa Davao Gulf. Mula sa Watchtower, excited na kaming makita si Dugong. Yun nga lang, walang katiyakan kung magpapakita siya sa amin. Konting tiyaga lang daw. Shy type kasi si Dugong. Bakit dito po sila sa may area niyo po pumupunta at nagka-sightings? We are very lucky dito sa Malita kasi of all places in the Philippines, this is one of the few places na meron dugong. Alam mo yan, dito sa ilalim, usually maraming seagrasses dito. So yun ang kinakain ng dugong. Actually, yung mga dugong, they are shy by nature. Yun sila, mahiyain yan sila. So usually, yung dugong dito, parang hindi pa kasi sila tame. So, normally makikita namin every time merong disturbance, yung mga boat, yung mga ganon, usually hindi sila nagpapakita. Sea cow, sea pig, o sea camel sa English. Ang dugong ay isang malaking marine mammal at isa sa 4 na uri ng living species of the order of Sirenia. Ang dugong ay may ilang features na katulad sa mythological creature na mermaid. Fish-like tail, brownish smooth skin, mammary glands, at paddle-like forelimbs used to maneuver itself. They have a very unique way of eating. So as they graze down, na-agitate yung substrate. So as ma-agitate yung substrate, yung mga maliliit na mga invertebrates, no, yung mga food particles, ma-agitate yun, tapos masuspended na yun sila. Yun ang kinakain ng mga invertebrates na pwede rin kainin sa maliliit na isda. So, kung merong maliliit na isda, meron ding malalaki yung isda na maliliit, kakainin ng malalaki na isda. So, food chain. Oo, yung sa food chain. Sa ngayon, isa lamang itong ordinaryong watchtower. But for the dugong that is continuously threatened by illegal human activities, ang bantayan ay isang malaking tulong para sa survival ng mga ito. Hindi man kami pinalad na makita si Dugong. Humahanga kaming mga trippers sa lahat ng taga-Malita sa layunin yung mapangalagaan at maprotektahan ang lahi ni Dugong. Asahan yung kaisa nyo kami sa layunin ito. Legs mo ay nakakasilaw. Legs mo. Ay, salik kayo. Ano nga yung buho ko nga? Ba't yung buho ko kinky? Because they call me Kinky M. Pwede. I'm sorry if I have hurt you. Because once upon a time, you have hurt me too. Susunod, Clash of the Titans. Indigenous people of Malita. At iba pang best kept secrets ng Malita sa pagbabalik ng best travel show ng bayan. Durian, the king of fruits. Banggit pa lang ng pangalan ng prutas na ito, samot-saring reaksyon na ang makukuha. Durian? Napakasarap ng durian. Kaya, kung kakain kayo, magpakabusog kayo. Durian? Iyo, baho yun. Hindi ko kakain. Meron pa rin mabaho, pero masarap. Nung unang nakita yun ng baho pero nung naringman ko na sarap. Love it or hate it, the durian's exotic taste can turn fans out of those who are previously turned off by its strong aroma. Sanayan lang, ika nga. But aside from tickling our taste buds and our sense of smell, durian also occupies a place in Philippine history. The very first land title issued in the Philippines, ang OS 001, ay 500 ektaryang lupain na pag-aari ni General Leonard Wood noong panahon ng mga Amerikano. It is now occupied by durian and banana crops, ang dalawang nangungunang agricultural produce ng Davao del Sur. Kaya kami, we will give durian a chance. Ang tanong, will the king of fruit give the trippers a chance? Bayan ay tatawagin nating Kanga Durian Race. Una, kailangan nila sumakay sa kalabaw na may kanga.
Pagkatapos, kailangan nilang kuhanin ang mga durian sa bawat pit stop na madadaanan papunta sa table. Pagdating sa mesa, kailangan nilang buksan ng isang durian at kumain ng 3 buto nito. Ang makapagbigay ng 3 kalbo at said ng buto, siya ang panalo. Pero teka, may unexpected guest yata. Dugong, is that you? Kaya nga sa pinagkakamalang Serena. Ito ang ating hamon ng bayan dito sa Davao del Sur. Sa aking kanan ang Team Kian. Kian? Dynamic Rippers are ready! Okay, sa aking kaliwa ang nag-iisang umakuni. Wala ka sasabihin? Wala. Pangklase talaga. Ready, get, set, go! So ngayon, kitang-kita naman na nauuna si Uma. Alam mo, go Uma! Hintayin ko na sila sa may table. Wais talaga itong si best friend Uma. Wais Mandaya. Chill na chill lang Kian at kumuha ka pa ng tagapulot ng durian. Tam, takbo, tam! Hintayin ko na sila sa may table. Ayan, so si Uma ngayon, kailangan 3 buto. 3 malinis na buto. Paano yan, best friend? Hindi ka nga pala kumakain ng durian. Pero remember, kailangan lang na makalbo ang buto ng durian. May narinig ba kayong kailangan kumain ng durian? Hiyan, manonood ka na lang ba? Watch and learn? Time's up! Damn! We have 3. Ang nanalo! IC! Uma! Okay lang, panalunin natin yung madaya. Bakit nadaya ka ba? Pikon ako. Hiyan, ang pikon ay laging talo. At dahil natalo ang team ni Kian, Wait lang. Dapat may parol ka, di ba? Since si Uma ang nanalo, as I've said, sabi mo nga, humingi ka na, may consequence yung natalo. Ang gagawin ni Uma, mamimili siya ng durian na kailangan kainin ng team ni Kian. Yung pinakamalaki tingin mo, ha? Yung pinakamalaki. Para hindi ako maging, masama. Sabihin nila madaya si Uma. Wait pa, pumili ka. Ayan. Strategy? Tama. Alam mo kung bakit? Ang sabi ni Kat di ba? Isang sasakay. Di ba? Isang pupulot ng mga durian. Yun ang ginawa namin. Nauna ako sa kalabaw, wala naman sa instruction na bawal mauna sa kalabaw. So good for you, bro. Good for you. Exactly, because you Good won. for you. Ano yung sinasabi mo na ng daya ka? Eh, sabi ko, buti hindi ka nandaya. Galing mo. Huwag ka na. Pakiriwan. Okay ka na, okay ka na. Uy, mapagbigay ka yata talaga pag si Uma. Pagbigyan na natin. Galing nyo. Hindi pagbigay. Congratulations! Talagang ako ang nanalo. Congratulations, Uma and Isma. Thank you.